saloobin ng Diyos, let the kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. At kagaya po ng langit na patuloy na sinasamba ang ating Panginoon, ngayong umaga po, tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. Our praise will goes on and on and on forever para sa ating Hari, para sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Come on, church, let's worship the Lord. Consuming every space, it's uncontainable. You're coming like a flood, our hearts are filling.
kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire, glory. We sing to all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, we give you praise, God. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire, your glory. We sing to all the earth. You set eternity in my heart, so I live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, we thank you, Jesus, because you said eternity in my heart. Declare it, church. Amen. You, for you. 'Cause you said eternity in my heart, so I live for you. 'Cause you said for you. You said, declare it, church, in my heart, so I live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout the victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity, into eternity, into eternity. Hallelujah, we worship you, God. We give you glory this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church, give your best clap offering to God. Hallelujah. Come on to the King of Kings. Hallelujah. We give you praise, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Lord, indeed, you are awesome in this place, and you are worthy of our praise, Lord.
Purihin ka, O Diyos. Sinasamba po namin kayo sa iyong kadakilaan. Lord, opo, mabuti ka. Tapat ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Come on, church. Let's adore Him this morning. Let's worship Him. Lord, we give you glory, God. We give you the highest praise, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mabuti ka. Tapat ka, Panginoon. You deserve the highest praise, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Holy, holy are you, Lord. The whole earth
and the world will know you live. Let your face, let your face shine on us, and the world will know you live. Let your face, Lord, this is our prayer this morning, God. And the world will know you live. Sing it to our King. And all the heavens fullness of God, the universe will sing. Hallelujah to you, all the heavens and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing. Hallelujah to you, our King. All the heavens and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah, hallelujah to you, our King. Hallelujah. Come on, church, give your hallelujah to our King. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, God. We give you glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God. Continually, God, Panginoon, praise you. Glory, glory to our King. And every creation will praise you, will honor you, will bow down at your name. And we will sing, holy, holy, holy. Hallelujah, God. Praise you. Praise you. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possession, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb.
freedom. And if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. We will lift your name. We will lift you, God. Your name it stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and position. Your name it stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, your people sing, holy, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, holy God, holy, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Say holy, just cry. All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever.
Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Panginoon. Come on! Hallelujah! Oh, hallelujah! Worship the Lord! Come on, church! Hallelujah! Glory! 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 Hallelujah! Sambahin ang iyong pangalan! Purihin ang iyong pangalan! Dakilain ang iyong pangalan! You are holy forever, O God! Hallelujah! To the King of Kings, the Lord of Lords! Aming Amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat. Minsan pa, Panginoon, sa araw na ito na binigay mo sa amin, na kami po ay magkatipon, Panginoon, upang ikaw ay awitan, purihin, pasalamatan, sambahin. Lord, this day is your day. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Lord, maraming salamat. Napakarami naming reason para, Panginoon, magpasalamat. Panginoon, maraming salamat kasi hindi po kayo nagbabago sa amin. Tapat ka sa amin, Panginoon. Salamat sa pagmamahal, salamat sa biyaya, sa awa, Panginoon. Salamat ikaw ay sadyang napakabuti. Panginoon, maraming salamat. We have an audience of one. Kayo po yun. Yung pagsamba, yung mga inawit namin para sa iyo, O God. Yung aming mga binitawang pagsamba, sa iyo lamang po yun, O Diyos. Kasi karapat-dapat po kayo. Kayong dahilan kung bakit kami humihinga. Kayong dahilan kung bakit kami narito, Panginoon. Maraming salamat. Kulang ang mga salita namin, Ama, para sabihin sa iyo, salamat po, Diyos. Sa umagang ito, binababa namin mga sarili namin, magkakapatid. Kinikilala ang iyong kabanalan. Panginoon, ipatawad mo sa amin ang lahat ng kasalanan na amin nagawa. Sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo kami, linisin mo kami ng dugo ni Jesus, at marapatin mo kami sa oras po na ito. At ganyan din po, Panginoon, patuloy na nagbababa kami ng sarili namin, God. Lord, nais namin matuto, nais namin mabago, nais namin kayong makilala. Biyayaan mo kami ng pusong nauuhaw, nagugutom, Lord God. Lord, help us to focus, Lord God. Opo. Holy Spirit, we are yours. We are the house of God, the temple of God. Kaya niniwala kami kasama namin sa umaga po ito. Panginoon, kinakansela po namin lahat po, Panginoon, ang pandarayan ng demonyo sa aming mga isipan, lahat ng lie, deception, kabigatan, Panginoon, kasinungalingan, kinakansel po ito sa aming mga buhay at nagde-declare, Ama, ng sound mind. Lord, ma-receive namin ang word mo this morning. Encourage us, empower us, Lord God. Sa inanitiwala mga buhay namin. Holy Spirit, kayo po ang manguna po sa amin sa umagang ito. Luwalhati mo Kristo namin sa aming kalagitnaan. All the glory belongs to you alone. This is our prayer, Father, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Sige po, bago tayo maupo, tayo po ay mag-declare muna, kamay sa dibdib. Sunundo kayo sa akin, the rest of my life will be the best of my life. Isa po, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi po sa 7 tao, you are blessed. Sige po, pakisabi sa 7 tao, you are blessed. Ayan po, sige po, tayo po ay makakaupo na. Magandang umaga po. Bago po tayo magsimula, meron po bang bagong dalo sa ating pong simbahan? Kung kayo po ay first time, pwede po ba kayong tumayo? Please. Sige po, kung first time nyo po, tayo ho kayo. Gusto lang namin kayo welcome. Sige po, tayo yung mga first timer ho kayo maya. Bago lang ho kayo, tayo ho kayo. Sige lang po, lahat po ng bago, pwede ho ba kayong tumayo? Gusto lang namin kayo welcome. Hindi ho nangangagat yung katabi nyo. Ano, hindi ho yan, mga normal po yan. So baka naiiya ho kayo, no? Kasi may nakita ko mga bago, baka naiiya ho kayong tumayo. Pero you are very much welcome. Kung first time niyo po sa simbahan ng Bethel Global Outreach, kayo po ay amin pong tinatangkilik na po. Magandang umaga sa bawat isa po sa atin, no? Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan ng Panginoon. Kami po nila Pastora Alicia, ang Kuya Monching, tsaka ang Kuya Joshua. Galing po kami ng Lukban, umatin po kami ng conference no po, na hineld po ng PAG. Napakaganda ho ng gawain, no? Nakakatuwa. Pinalakas lahat ng mga lingkod ho ng Panginoon. Lahat po kami binigyan ng bagong lakas, bagong puso, no po. Salamat sa Panginoon. Nakauwi kami safe and sound. And then salamat din po sa Panginoon kasi umakyat po yung mga youth, the music team, sa Prayer Mountain. Grabe ginawa ng Diyos sa kanila.
Pambihira, ako po yung inggit na inggit, no? Na-miss ko po yung mga panahon na nagsisimula po ang simbahang ito, lalong-lalo na po nung nasa kabataan pa. Pwede ho bang palakpakan natin ng Lord? No? Sa lahat po na nakakaranas ng kabutihan ng Lord, pwede po bang palakpakan natin Diyos natin? Come on, sa lahat po na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos natin, deserve ho ng Diyos yan, okay? Deserve ho ng Panginoon yan. So sa umaga ito mga minamahal ko, tuloy po tayo sa series po ng Kingdom na gusto ng Panginoon na ituro po sa atin sa simbahan pong ito. No po? Actually, our topic this morning, the message of the Kingdom of God, o ang mensahe sa kaharian ng Diyos. No po? Si Kristo po na nasa lupa, mga minamahal ko, sinasabi niya ang dala-dala niya po ay kaharian, hindi po ito relihiyon. Kingdom, gobyerno ang dala po ni Kristo. No po? Kaya nga po, ang unang public announcement niya ng kanya pong preaching is all about the kingdom of God. Sabi po ng Mateo chapter 4 verse 17, sabi yung ganon, magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sabi niya ganon, repent for the kingdom of God is at hand. Actually sa English sabi po nga, arrive, yun po yung ginamit, dumating na. So si Kristo po, pag narinig po ng preaching niya, maminamal ko, pag binasa po ang buong Biblia po ng gospel, it's all about the kingdom. Kaya po pag nagbasa kayo, mapapansin mo po ito, mga minamahal ko, lahat po ng teaching may kinalaman po sa pag-ahari ho ng Diyos. No po? Kaya nga po sabi nga ng mga minamahal ko, ito po ay itinuturo ng Panginoon na recommendation, mga minamahal ko, para sa mga tao. Sabi po niya sa Matthew 6:33, sabi niya ganoon, sabi ho ng Biblia, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa English, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Ang nagsasalita po rito si Kristo. Ang nagsasalita po rito yung lumikha sa atin, may likha sa lahat ng bagay, siya po yung hari na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang pangalan niyo po ay Jesus Christ. He's the King of Kings and the Lord of Lords. And then, bago po siya umakyat ng langit, maminamahal ko, nang siya po ay namatay, inilibing, pangatlong araw na buhay magmuli. 40 days po siya sa lupa, maminamahal ko. At hindi siya kaagad umakyat ng langit. Ano pong ginagawa ni Jesus? Acts chapter 1, verse 2 and 3. Hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. No, may binilin po sa kanila. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa pamagitan ng maraming katibayan at pinatunayan niyang siya'y buhay. For 40 days, nagturo siya patungkol po sa Kingdom of God. So, ang preaching, minamahal ko ni Kristo, is all about the Kingdom of God. No po? Bakit po? Noong unang panahon, sila po ay nasa ilalim, ang Israel ay nasa ilalim po ng kaharian ng Roma. Sila po ay sinakop, mga minamahal ko, at sila po ay nakaranas ng tinatawag ng harassment, mga minamahal ko, buhat po sa Roman government. Kasi pag ikaw po ay na-colonize po ng isang bansa, mga minamahal ko, hindi ho patas ang pakikisalamuha. No, sila po ay nasa ilalim nito. They are helpless and harassed, mga minamahal ko. Yung po yung kanilang kalalagayan at sila po ay nasa ilalim ng tinatawag ng mga religious leaders. Pariseo, Sadducees, mga tinatawag chief priest, mga minamahal ko, na kung saan nagpapahirap sa kanilang lubusan. Kaya po nung dumating si Lord, ang preaching po ni Christ, sabi ng Lord, repent, magbago kayo ng isip sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dumating na. No? That's the context na minamahal ko ng Bible. Actually, pag tinignan mo po ang Biblia, minamahal ko, pag binasa mo from Genesis to Revelation, the Bible is all about the king. About the kingdom and about the kingdom citizen and its constitution. Pag binasa mo po yung minamahal ko, no? Kaya nga po, babalik po si Kristo bilang hari, tinatawag po siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagdating niya, isi-set up niya yung kingdom. No? Yan po yung preaching ng ating pong Panginoon Jesus. At dito po mga minamahal ko, ito yung laman ng kanyang tinatawag na pagtuturo. Minsan po, siya po ay nagturo, mga minamahal ko, sa crowd. Gumamit po siya ng parable para po magturo na sa mga tao pang mas malinaw na maintindihan nila kung ano ho bang laman ng tinatawag na mensahe. Ito po yung ating pag-usapan sa umaga pong ito. Ito po yung laman ng preaching po ni Kristo, mga minamahal ko. Anak, baba mo na yan natin. Sabi dito, noon ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa.
Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka doon at naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao. Nasa dagat siya, no? Nasa lawa yung mga tao. Minsan po nakakapagtaka. Nagsasalita siya ng ang audience niya ay 15,000, pero naririnig po siya, wala siyang speaker. Hindi ko alam kung paano nangyayari, mga minamahal ko. Magsalita ko pa ng ganito, baka hindi umabot sa dulo. Try to imagine kung 15,000 makikinig sa'yo, kailangan mo na ito. No? It is a miracle, mga minamahal ko. At sabi ganoon, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. No? Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Pangalawa, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Verse 5. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding araw, sa matinding init ng araw, palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman, lumago ang mga halamang matitinik at sinakalama ito ang mga binhing tumubo doon. And then verse 8. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Makinig ang may pakinig. Ito po ay isang teaching ni Kristo na parable, mga minamahal ko, para po ituro ang patungkol po sa karya ng Panginoon. Pag binasa mo po itong neto, yung seed dito, yung binhi rito, ito po yung tinatawag na message of the kingdom, about the kingdom of God. Actually, tagal ko noon nag-aaral ng Biblia, dito ko lang ito napansin, nung tinitingnan ko po, yung seed pala rito about the kingdom of God. No? Kaya sabi kong gano'n, sa Panginoon, napakahalaga ng kaharian niya. Kaya po siya rito napunta po ng lupa para ibalik po yung nawala sa tao. Ang nawala sa tao, ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God. So dito po, maminamahal ko, and then, yung mga tao, hindi naintindihan tinuro niya, pero itinuro niya po ito sa mga disciples niya. Ibinigay po yung tinatawag na kahulugan ng parabola po na ito. Ito po yung pag-uusapan natin. Sige, ito na po. And then, sabi gano'n na ni Jesus, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon na inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan, dumating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Pangalawa, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe, nakaagad at masayang tumanggap nito, sabi po ni Jesus. Ngunit hindi tumimo sa puso ang mensahe. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. And then kasunod. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig sa mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. Ang katulad naman ng binhing naasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ito po ay isang pagtuturo na kung saan, mga minamahal ko, para ilarawan ang iba't ibang uri ng audience o nakikinig ng kanyang tinatawag na mensahe. Ito po ay isang paalala sa atin. Bakit po? Kasi ako naniniwala ko, mga minamahal ko, hindi o lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos nakukuha yung sinasabi ng Diyos. Ito po ay malinaw, mga minamahal ko. 4 na uri po ng tinatawag na lupa o uri ng puso ng tao, maminamahal ko, natatanggap ng mensahe ng Diyos. Ito po yung pag-usapan natin. No? Unang-una, tingnan natin ito. General po ito, ang daming mga tao, gano'n niya po inilarawan. 4 na uri po ng tinatawag ng hearer o ng puso ng mga taong tumatanggap ng salita ng Panginoon. Unang-una, sabi nga, ito yung unang punto natin, ang talinhaga patungkol sa kaharian ng Diyos. Number 1, yung nahasik sa daan. No?
At alam natin ang nature ng daan, mga minamahal ko, pag paulit-ulit na dinadaanan po ang lugar, ito po ay matigas. Hindi po ito conducive, mga minamahal ko, para tumubo yung tinatawag na buto. May mga nahulog sa daan. No? At sabi ko ng mga minamahal ko, nakakarinig ng mensahe pero hindi naunawaan. Dumarating ang masama o si Satanas, agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Alam niyo po ba, mga minamahal ko, nung unang panahon po na habang nangangaral si Jesus, hindi lahat interesado kay Jesus. Hindi po lahat interesado sa sinasabi ni Kristo. Alam niyo kung bakit sila sumusunod? Because of the blessing. Kasi nakakita sila ng himala. Kasi nakakaranas sila ng himala. Kaya sila po, naando doon po ito, nakikinig, pero yung puso po nila hindi kasama. Hindi ho nakikinig, mga minamahal ko. Kaya po, dito ay nilalarawan po, marami noon pa, no, from generation to generation. Ito po yung uri ng puso ng mga tao. No, dito po, mga minamahal ko, sa crowd, maraming nandoon, pero wala po yung puso. Maraming nandoon, pero hindi interesado sa salita ng Diyos. At saan sila after? Blessing. After sila makakita ng mga himala ng ating pong Panginoong Hesukristo. Anong sabi rito? Alam niyo, pag inaral po itong context na ito, dahil hindi interesado, mga minamahal ko, meron daw po itong dumarating ang masama o si Satanas. Kinukuha po yung itinanim sa isip. Bakit po? Alam niyo po, makikita mo po sa ano na ito, no, binibigyan po ng diin, si Satanas po ay after sa teaching po na ito. Saan po siya after? Sa teaching about the kingdom of God. Kaya po sabi nga noon, dumarating si Satanas, kinukuha po yung natanim sa isip upang mawalan po ito ng kabuluhan. Alam niyo po ba, mga minamahal ko, sa totoo lamang po, no, minsan, no, mga dumarating sa puso natin, punto ng buhay natin, nandiyan ka pero hindi ka nakikinig. Andiyan ka pero hindi interesado. Sino ito nga amin? No? O baka madalas, mga minamahal ko, nakaupo pero lumulutang po yung isip. No? Kaya po lumalabas na wala pong nakukuha. Natutuwa nga po ako doon nung umating kami ng conference. Puyat po ako dahil ako nakatulog noong unang gabi. Kinabukasan ay conference, ang init ng panahon. Hirap na hirap akong makinig. Pinipilit kong idilat yung mata ko. Grabe. Yung alam mo na yun, mahalaga yung sinasabi pero hindi mo siya maintindihan sa sobrang pagkakaantok. Ang lagi yung sinasabi, Lord, patawarin mo ako. Gusto kong makinig pero di kong magawa. You know? Yung alam mo, gustong-gusto mo, pero hindi mo magawa dahil kasi sobrang antok. No? Kaya mahirap mga minamahal ko pag nagpupuyat ng Sabado. Mahirap. Alam mo bakit? Pag natulog ka na alas 12 at nagising ka ng umaga, dito ka humatutulog. Kaya naalala ko ang tatay ko nung nasa area po kami, may isa po siyang paboritong pwesto doon, malapit po sa pader. Doon po siya gumaganon. No? Pag gumanon ng unang preaching po, nakaganon pa po yun. Pero may tumatayo, humihilig na po yun. Makita mo, tulog na po yun. Hindi po ikaw yun, tatay ko po yun. No? Baka tulugan niyo po ako. Tingin ka sa akin, aagawin ng demonyo yung salita ng Diyos. Bakit po? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Pwede hong baguhin ang buhay natin pare-parehas. Siya naniniwala kayang baguhin ang salita ng Diyos ang buhay natin. Kaya lang dahil po dito, mga minamahal ko, itong mga tao na ito, ang dami ho. Kaya nga po mga minamahal ko, nung sila po ay sinabi ng Panginoon sa kanila, kainin yung aking laman, inumin ang aking dugo, alis sila lahat eh. Bakit? Wala naman sila naintindihan eh. Kaya alam niyo hubang mahalaga po na dapat intentional. Pakisabi nga po, intentional. No? Bakit po pag hindi ka intentional, wala ka makukuha. Na wala tayong mapapala. Pwede maganda ang bihis mo pero uwi kang ganun ka pa din. Dapat ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, dapat sa pakinig ng salita, ito po yung intentional. Bakit po? Ang salita ng Diyos, ito po yung binhi. Na kung saan pag tinanggap po ito ng puso mo, pwedeng mabago buhay mo. Pwedeng maayos ang buhay mo. Ito nakakatawa lang bagay na hindi kaya ayusin ng Diyos natin. Ito po yung isang tinatawag na larawan. Alam niyo po sa ngayon, no? Ito po ang tinatawag na kadalasan. Alam niyo, ngayon po ang mga preaching, pag inaral mo, kailangan mataas ang sense of humor mo. Ngayon, iba ho ngayon, ang tao ang hinahanap, yung patatawanin ho sila. Ang hinahanap po ng mga tao, yung mga tawag na, yung alam mo na ho yun. Ang mahalaga matawa. Pero kapatid, lagi yung tatandaan, mahalaga kung paano ho nating tinatanggap ang salita ho ng Diyos. Hindi, it is not about the speaker, it's about the Word of God. Yung salita ho ng Panginoon. Ngayon, kung meron pong gift of humor, mahalaga po yan. Maganda po yan, kapatid.
Pero it is not about the humor, it's all about the Word of God. Dahil ang salita ho ng Diyos nagbabago, kaya tingin sa akin, kahit kaano kagaling ang nagsasalita sa harapan, pag ang puso ng tao ay nakahanda, hindi makaka-receive. Bakit ko ito nasabi? Si Kristo po nagsasalita. He is the great teacher, the great master, minamahal ko. Pero yung mga tao hindi interesado sa sinasabi niya. Interesado mga tao sa mapapala nila. Kaya po walang nangyari po sa maraming tao na nakikinig ng unang panahon. No, itingin sa akin. Ang struggle natin, minamahal ko, hindi lamang po dito, no, after po ang demonyo sa mensahe ng salita ng Diyos. Kaya nga po paglabas mo rito, dala mo salita ng Diyos, magugulat ka, doon pa lang sa bahay mo, pagdating ng hapon, hindi mo na maalala kung ano tinuro. Minsan nga paglabas pa lang rito, hindi mo na alam yung tinuro. Pag hindi mo alam yung tinuro, wala kang a-apply. Pag wala kang in-apply, wala mababago. Mananatiling ganun. Kaya ang hirap dapat intentional. Pakisabi nga po, intentional. Isa pa ho, intentional. Pangalawa, minamahal ko na paglalarawan ni Kristo ng uri ng mga tao, uri ng mga puso na linalaglagan ng kanyang mga salita. Tingnan nun natin to. Pangalawa, sabi nga noon, nahasik sa mabatong lupa. Ito naman, minamahal ko, sabi po ng Biblia, itong mga tao na ito, sabi ni Jesus ay nakikinig ng mensahe. Nakaagad at masayang tumanggap nito. Nung ma-receive ho yung Word of God, tuwang-tuwa. Grabe, ang ganda ng karanasan, ang ganda ho ng tinatawag na pagkakaintindi, no? Parang, wow, no? Ang ganda. Kaya lang po, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Hanggang dito lang, hindi bumaba rito, minamahal ko, na nagkaroon lang ng hype, minamahal ko. Sandali lamang ito ang nanatili. Meron naman, kaya lang sabi nga noon ni Jesus, pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe. So ibig sabihin, minamahal ko, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. So tingin sa akin, part pala minamahal ko, sa ating pakikinig minamahal ko, bilang mananampalataya, challenge talaga yung faith. No? Dito po minamahal ko, may binabanggit po rito ang tinatawag na pagsubok at pag-usig. Persecution po ang tawag dito sa English eh. And then tinatawag po na trouble. So tingin sa akin, nung panahon po nila, pag tumanggap ka ho kay Kristo, kasi kayo sila po ay pinangungunahan ng tinatawag po ng religion ng Judaism. Pag na-born again ka, minamahal ko, umasa ka may persecution. Katulad po sa pangalan nito, kila Kuya Michael Bacayo, sa kanila sa Samar po, grabe po doon, minamahal ko, kasi po, rampant po doon ay Catholicism. Kaya pag doon ka na born again, minamahal ko, talagang yung faith mo, ilalaban mo talaga yan. Kasi talagang uusigin ka. Nako, pagtatawanan ka, sino rito minamahal ko, nung una ka ma-born again, pinagtawanan ka. Meron ho rito na ubus ang kaibigan mo? Ubus ho, sigurado yan. Pag ikaw po'y na-born again, totoong born again, mag-expect ka, mawawala kaibigan mo. Ubus ho talaga yan. Bakit po? Kasi yung dati yung ginagawa, hindi mo na siya gagawin. At pag hindi mo na ginawa yun, pagkasama mo sila, ayaw na nila sa'yo. Ang tawag sa'yo ay KJ. Tama ko mali? Sino nakaranas nun? Minsan para kami sakit na pinandidirihan, ayaw ka nang kausap kasi ikaw ay alive. No? You are born again. Sino nakaranas nun ng ganon? O yung dati tayong gumaganon. Di ba? Dati naalala nyo, pag may na-born again, kung ating imak, grabe, di ba? Pero nung ma-born again tayo, nabawian tayo. No, grabe. Sinasabihan tayo mga baliw. Ang tagit tatandaan dito, maliw na sinasabi, sa tinatawag na mensahe about the kingdom of God, there is persecution. No? Kaya lang, do not allow the persecution na itapon mo pananampalataya mo. At sinasabi ng Panginoon dito may problema, meron talagang challenge. No? I-challenge talaga ang faith. Kami nga rin po ni Mami, hanggang ngayon lagi ito tatandaan, habang nasa lupa tayo, may hamon. Huwag ka hong mangarap na dito po sa lupa na ating, kung saan naroon tayo, mananampalataya, may challenge po talaga. Hahamunin talaga faith mo. No? Kaya dapat fighter ka. Pakisabi sa katabi mo, dapat fighter ka. No, dapat mandirigma, minamahal ko. Bakit po? Hindi pwede minamahal ko pag may problema, ayawan. Tulad doon ito. May problema, ayaw. May persecution, ayaw. Inaabandon na yung pananampalataya. Noon pa, ganun ang mga tao. From generation to generation, hindi po nagbago puso ng tao.
And the message still the same about the kingdom of God. Sino rito may dinadaanan kang problema? Sino rito mga minamahal ko para nasa estado ka na gusto mo mag-retire? Sa buhay Kristiyano. Ano yung pinaka-nakakalungkot na nakikita ko? Huwag kang papayag na tumatanda ang Kristiyano na lalabas ka. At huwag mong sasabihin, hindi, sila na lang kasi matagal na ako naglilingkod. Hindi ho tama yun. Tingin sa akin, pag nagtanggal ka ho ng ginagawa mo sa kingdom, magdadagdag ka ng gagawin mo sa mundo. Pag nagtanggal ka ng ginagawa mo sa Panginoon, magdadagdag ka ng gagawin mo sa mundo. Isang araw wala ka na sa Diyos. Pastor, totoo po ba yan? Observation po ito, mga minamahal ko. May kausap po ako. Kaya tingin sa akin, okay lang po magpahinga. Pero pag okay na, bangon. Pakisabi nga po, bangon. Bangon. Hindi, huwag kang papayag, maminamahal ko na hadang tumatanda kang Kristiyano, ayaw mo na maglingkod. Hindi, bawal po ang retirement. Ang dapat po ay retirement. Dapat nag-aapoy uli. May kausap po ako. Kaya po ang challenge ng buhay Kristiyano, mahalaga yung simula ko, mahalaga yung simula mo. Pero ang pinakamahalaga, kung paano natin tatapusin yung pananampalataya na ating niyakap. Kami po ni Mami hanggang ngayon, we face challenges. Bakit? The more na tumataas ang faith mo, tumataas ang challenges mo. Ang kagandahan lang, pag sanay ka na sa challenges, hindi ka na katulad ng dati. Konting isip umayaw. Tumigil. Kaya po maganda nagmamatured. Bakit po pag nagmamatured ka, tumaas man ang challenges mo, hindi ka basta bumibigay. Kasi naiintindihan mo, after the challenges, there is a breakthrough. Amen. Dito po mga minamahal ko, makikita ho natin itong mga tao po na ito, nung sila po'y makaranas persecution, makaranas problema, winave ho nila yung kanilang pananampalataya. No? Sa ating po mga minamahal ko, itong huling panahon na ito, marami hong pagsubok na mararanasan ho tayo pare-parehas. Kahit ito lang, kahit nasa loob po tayo ng kaharian ng Diyos, mga minamahal ko, makakaranas tayo ng pagsubok. Ang maganda lang, pag nasa loob ka ng kaharian ng Panginoon, kaya mong pagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. That's the difference, mga minamahal ko. Oo, pwede tayong makaranas ng lack, no, pagkukulangan. Pero pag nasa kaharian ka, mga minamahal ko, kaya i-provide dito ng ating mahal na hari ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga, mga minamahal ko, na tayo mga mananampalataya, maintindihan natin, we belong to the kingdom of God when we receive Jesus Christ, our Lord and our personal Savior. I am part of the kingdom. I am a child of God. Alam niyo, nakakatuwa po ito, na nakaraan, nagpe-pray ako sa Panginoon, doon sa namin, and God encourages me, and then sabi sa akin ng Panginoon, I am your God, and you are my people. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, I am your God, and you are my people, ako ang bahala sa iyo. I am your father, and you are my child. Parang sinasabi ng Panginoon, anak, over my dead body. Kaya po ang sarap maintindihan, mga minamahal ko, na sa kabila po na may problemang nararanasan mga anak ng Diyos, meron po tayong Ama na kung saan sinasamahan tayo sa lahat ng problemang ating nararanasan. Kaya hindi po pag-ayaw, hindi po ang pagsuko. Kung susuko ka, dapat susuko ka sa paanan ng Diyos. Yung po ang pinakaligtas na lugar, yung paanan po ng ating Panginoon. Ngayon po, maminamahal ko, pataas ng pataas, antas ng tinatawag na pressure natin. Kaya mahalaga, maminamahal ko, fight the good fight of the faith. Isang bagay na natutunan ko, maminamahal ko, etong huling panahon na ito, bukod sa pananampalataya mo, kailangan mo ng kasamang mga mananampalataya din. Bakit po? Mahalaga naririnig. Mahalaga ang kasama. Pag ang kasama mo, kung nahihina faith mo, pag katulad niyan, may mga galing ng prayer mountain, na nalalamig ka, sumama ka dyan sa mga yan. Sigurado, paglabas mo, maapoy ang kanila. Yun po ang kahalaga ng fellowship. Ang fellowship, mga minamahal ko, oo, may problema tayo, pero pwede natin harapin ang problema natin, na kasama natin ang Diyos, at kasama natin mga kapatid natin sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya po, church, tingin sa akin, pahalaga mo yung small group mo. Yung maliit na grupo, mahalaga po yan. No? Yan po yung mga taong makakatulong sa'yo. Yan po yung mga taong pwedeng magamit ka ng Lord sa buhay po nila. Kaya po, ang priority ng Lord sa church ay the small group.
Pakisabi nga po, small group. Isa po, small group. Tignan niyo po ito. Nagtayo po siya ng 12 disciple. Bakit po 12? It is a government number. Bakit kailangan ng grupo? Dahil ang kalaban ho nila, the Roman government and the religious people, kailangan ng tinatawag ng community na kahit bayuhin yung community, ang mahalaga may kasama ko. Alam pinakamahirap sa lahat? Pag binabayo ka ng problema na wala kang kasama, madudurog ka. Kaya mahalaga po ang community, mahalaga ang small group mga minamahal ko. Kaya pakiusap ko sa iyo, huwag mong maliitin ang small groups. Every time we gather in small groups, nandun ng Lord, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya may nangyayari mga minamahal ko because the presence of God is there. Kaya mahalaga po small group mga minamahal ko para sa pagtawid natin, mga minamahal ko, sa mga pagsubok mga minamahal ko na pwede nating maranasan. May kausap po ako, tingin ka sa akin, maraming mga tao, nalala ko yung isang bulag na pinagaling ni Jesus. Nung siya po'y pagalingin, nakakita, ang unang pinuntahan ng mga religious people, yung mga magulang, at tinanong yung mga magulang, anak nyo ba to? Oo. Ito ba ay mula pagkabata, bulag? Ang sabi ng magulang, itanong nyo sa kanila. Alam bakit? Persecution. Ano nangyari? Yung pinagaling, nakaranas lang ni himala ng Lord, wala namang sinalita. Ang sabi nila, pinagaling ko ni Jesus, ano ang nangyari? Wala na po siya simbahan. Wala na po sinagog. Hindi na siya pwedeng magsimba. Bakit po? Kasi siya po ay tinanggal na po sa simbahan. Kaya po, noong unang panahon po ni Kristo, ang persecution matindi. Kaya kailangan ng community. Kaya meron po siyang 120, meron siyang 1220, meron 500 po na tinatawag na community ang Panginoon bago siya umakyat ng langit. Nung bumaba ang Holy Spirit, pinuspusang lahat itong tinatawag na ito, and the rest is history. Sama-sama po silang gumalaw para isulong kaharian ng Panginoon. Mga kapatid ko, paalala po ito sa atin, paalala sa akin at sa iyo. Marami hong pressure na paparating. No, dapat hindi na ho tayo magtaka kung meron ho neto. No, natural po ito. At mga Kristiyano na pe-persecute tayo. Alam niyo po ba, tingin sa akin, kaya marami Kristiyano walang persecution. Alam mo bakit? Hindi siya sabing born again sila. Marami pong mga estudyante na Kristiyano pero hindi na sinasabi sa mga classmates that they are born again. Pero the moment na ikaw po'y naging matapang, tumayo ka, sinabi mo, anak ako ng Diyos. I am a born again person. Maniwala ka, lalayo ka ng mga tao. Kaya marami mga Kristiyano, hindi na kayang sabihin sa mga kaklase nila, sa kamanggagawa nila, na anak sila ng Diyos. Na sila po ay mga born again Christian. Bakit po? Alam nilang kasunod nito, lalayuan sila ng mga tao. Natatakot ho silang tayuan ng pananampalataya ho nila. May kausap po. Kaya tingin sa akin, minsan nawawala ng kapangyarihan ng mga Kristiyano. Bakit po? Natatakot pong tayuan ng kanyang pananampalataya. Kapatid, dapat matapang sa pagtayo ng pananampalataya. Hindi na mahalaga kung iwanan tayo ng tao. Ang mahalaga, hindi tayo iiwan ng Diyos. May kausap po ako. Tingin sa akin, minsan sa takot natin, hindi tayo nagsasalita. Alam bakit? Natatakot tayong mapahiya. Natatakot tayong pagtawanan. Natatakot ho tayong iwanan ng tao. Maliligtas sana sila, kaya lang natakot ho tayo, hindi tayo nagsasalita. Hanggang isang araw, i-compromise mo lang ang faith mo. Kung umiinom sila, iinom ka na lang din. Bakit po? Hindi mo matayuan yung tinatawag na pananampalataya. Tingin sa akin, the moment na ikaw po ay mag-declare, ako ay born again Christian at totoo sa buhay mo, meron pong challenge dito. Pero maniwala, kapag tinayo mo yan, marami makikinabang ng pananampalataya mo. May kausap po ako. Etong huling panahon na to, dapat wala hong secret Christian. Dapat walang secret na anak ho ng Diyos. Dapat malaman ng buong mundo na tayo po yung mga anak ng Diyos. Amen po ba? Para makita nila yung Diyos natin ay gumagawa sa mga buhay natin. Pag nakakita sila ng galaw sa buhay natin, sasabihin nila, kasi born again yan. Dati nakakatawa, minamahal ko, sinasabi ho nila ganito. Born again ka, no? Bakit? Bait mo eh. Dati ganun. No, nakakatawa. No, kasi nakikita po yung buhay. May kausap po ako. Kapatid, pakiusap ko lamang po, tayo natin faith natin. Ulitin ko po ito, tayo natin faith natin. Huwag kayong matakot magsalita sa mga pamilya nyo. Buhay po dala-dala nyo. Baka po sila pag nagsalita ka, maborn again ho sila. Na tumingin ka sa akin, yung magulang mo na hindi mo pa na-share, nahihiya ka, baka isang araw hindi na huya magising.
May isang kapatiran ho tayo, mga minamahal ko, inuudyukan siya ng Panginoong, share ng tatay niya, natatakot siya, hanggang sinumpong ang tatay niya, patay. Anong regret niya? Hindi ko man lang nasabihan ng tatay ko patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Naduduwag ang maraming Kristiyano. Tingin ka sa akin, iwanan ka ng mga tao, pero pag meron pong small group, may mga kapatiran ho tayo na pwede nating samahan, pwede nating kunan ng lakas, sapot po yan para mag-survive tayo sa anumang tinatawag na problema natin pwedeng maranasan. May kausap po ako. Dito po malinaw, mga minamahal ko, yung pangalawa, nahulog po sa batuhan. Tumubo naman, na-excite. Kaya lang, nung tinatawag na nakaranas ng persecution, bigla po itong natunaw. Marami yung rito nakapasa na. Sa level po na ito, no? Nag-declare ka. And then ngayon, wala ka ng kaibigan, nandito ka, nakapasa ka sa mga pagsubok, at marami ka pang pagsubok na nararanasan, pero hanggang ngayon nakapasa ka kasi natuto kang lumaban sa pananampalataya. Amen. Kaya andito ka pa rin hanggang ngayon. Kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, kahit ang problema, nasa simbahan ka, kasi gusto mong magpasalamat sa Diyos mo na napakabuti. Amen. Sa mahabang panahon, tinatawid tayo ng Panginoon. Amen? Sa mahabang panahon. Kaya nga po tayo mga Kristiyano, ang dami nating kwento ng kabutihan ng Panginoon. Amen? Yang kwento na ho, yung naalala ko po yung sa Pleasant nakaraan. Sino ba nag-share note? Kagabi, si Albert Beco, pare. Parehas kami ng nararanasan. Sino nagkikwento nun? Kagabi, habang na nakikinig, si paring Buboy, habang nakikinig siya, nagkikwento siya, yung karanasan nun, naranasan niya ngayon. So madali mag-counsel, alam bakit? Kasi karanasan mo yan eh. Alam mo kung paano kang tinawid ng Lord, kung paano ka nagtagumpay. Madali mo siyang bigyan ng direction kasi ikaw mismo naranasan mo. May kausap po ako. Kaya mahalaga, minamahal ko sa mga mananampalataya, panahon, let your light shine. Makita ho ng mga tao, mga nakutay ng Diyos. May kausap po ako. Hello! May kausap pa ho ba ako? Tayuan natin faith natin, huwag tayo maya. Share mo magulang mo, share mo tatay mo, mga kapatid mo, huwag kayo maya. Hindi tayo dapat maya. Ang ganda ng mensahe dala-dala natin. Pwede natin ipagsigaw ang message ng Lord. Kapatid, pare-pares tayo ng karanasan. Ang buhay natin pare-pares dahil lang sa awa ng Diyos. Actually, sa ating karanasan, ako, ikaw, kaya ang lakas ng loob ko, naranasan ko ang Diyos ko mabuti. Sa buhay ko, sa pamilya namin, wala akong pwede pagsigawan, kundi ang Diyos ay napakabuti. At ang tao naghahanap ng Diyos na mabuti. Ang tao po'y naghahanap ng Diyos na buhay. Ikaw po ay patotoo na ang Diyos ay mabuti. Si Kuya Michael Bacayo, pag tinignan mo po ito, inaral mo yung nakaraan niya. Grabe po ginawa ng Diyos dito, maging ate niya, kakaiba po yan. Nang nagpunta kami ng Samar, bambanggit ko lang dito, grabe po yung karanasan nila, lalo na yung ate niya, si Bel. Kilala ho yan doon. Sabi ko, grabe ang biyaya ng Diyos sa magkapatid na ito. Ito maganda, yung naranasan nila, sila po ay pwede maging blessing sa sino mang tao makaharap nila na nakakaranas ng tulad nila. Kapatid, ikaw at ako, may kwento tayo pare-parehas. Huwag nating ipagkait yung kwento ng Diyos sa mga buhay natin. May kausap po ako. Kaya dito mga minamahal ko, nahasik sa mabatong lupa, so anong nangyari, idinina yung faith. Agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Hindi po porque born again ka, walang problema. Actually, pag na-born again ka, dadami problema mo. Ulitin ko po ito. Kasi mali po yung pag-share na pag tinanggap mo si Jesus, wala ka ng problema. Hindi po totoo yun. Pag tinanggap mo si Jesus, nadagdagan ng problema mo. Bakit po? Si Satanas, dati mong kaibigan, ngayon kaaway mo na. Nasa target list ka na. Yung mga dati kaibigan mo, ipipersecute ka na. Yung mga dati kaibigan mo, lalayoan ka na. Nadadagad ang problema. Pero ito natutunan ko, iwanan ka man ng lahat, mahalaga kasama mo Diyos mo. Amen. Hindi sila tagapagligtas. Hindi sila mga tao nagpapala. May isa lang tayong tagapagligtas sa pangalan si Jesus Christ. May kausap po ako. Pangatlo, nauri po ng tao o uri ng puso na nahasikan. Yung nahasik po sa dawagan. Sabi po ni Kristo habang siya nagsasalita, ito yung mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan,
nawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe. Hindi ito nagkaroon ng bunga. Ito naman tumubo. Kaya ang problema, hindi ho namunga. Nawalan pa rin ang pakinabang. Dahil ang pakinabang ay nasa bunga. Dito po mga minamahal ko, bakit po hindi nagbunga yung tinatawag na tinanggap po ng tao? Sabi ng Panginoon, dalawang bagay. Cares of this world. Yung sobrang sa tinatawag attachment sa mundo. No? At ang sabi ganoon, pagka humaling sa kayamanan, habol ng habol sa kung saan-saan, takbo ng takbo, habulin po yung kayamanan, habulin po yung mga bagay na pwede magbigay sa kanyang tinatawag po na umiikot po ang isip sa mundo, umiikot po ang utak po sa kayamanan, kaya po ang nangyari, yung tinatawag na tumubo, hindi po namunga, bakit po ichinok, sinakal, mga minamahal ko ng alalahanin. No? Hindi po masama ang pera, mga minamahal ko, ang masama po yung pag-ibig sa pera. Ulitin ko po ito. Ang money, it is not evil. It is the love of money is the root of evil. Huwag ho tayo magmukhang pera, sabi ho ng Biblia. Ang pera, alam ho ng Diyos, kailangan. Sino naniniwala, alam ng Diyos ang pera? Siya po lumikha niyan, alam ho ng Diyos yan. Ang sabi ng Panginoon sa atin, mga minamahal ko, meron po siyang recommendation. Huwag mong hayaang nakawin ng pagmamahal sa kayamanan o pagmamahal sa mundo, yung mga bagay na mas mahalaga. Ano po ito? It is the message of the kingdom of God. Kaya po marami mga tao hindi na nakakarating ng simbahan. Bakit po? Kasi po, kapopurso ng tinatawag na kapatid, tingin ho kayo sa akin. Lagi ito tandaan, ang araw ng linggo ay sa Diyos. Hindi man ito pwedeng magkailan na maging family day. There is no such thing as a family day sa sa Biblia. It's all about the Lord's Day. Marami Kristiyano, minamahal ko, i-overtime pa yung linggo, no? Ipapasok pa yung linggo, minamahal ko. No? Tingin ka sa akin, ipinagpapalit mo yung Diyos mo sa kung saan mga bagay. It breaks the heart of God. Bakit po? Binigyan ka ng Lord ng 6 na araw. Sabi ng Lord, anak, binigyan kita ng 6 na araw, ang isa ay akin. Yung 7, kaya kita pinapupunta rito dahil ang dami mo ng problema, ang dami mo ng dinadaanan, mabibreak ka na. Kaya sabi ko sa'yo, pumunta ka ng simbahan, mag-meet tayo para magkaroon ka ng bagong kalakasan, para magkaroon ka ng bagong pananaw, para magkaroon ka ng bagong pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, the day of the Lord is the day of the Lord. Nothing more, nothing less, nothing else. It is non-negotiable. Kaya po pagiging Kristiyano, minamahal ko, hindi po ito sanguso lang. It's all about obedience sa sinasabi ho ng salita ho ng Lord. Huwag ho tayong mabaliw sa mga bagay ng nasa mundo. Hindi ka ho taga-mundo. Isang araw aalis ka ho ng mundo. Mapalad tayo, nakakaranas tayo ng blessing ng Panginoon. Hindi naman tayo mahirap, nakakakain ka ng kinakain ng mayaman. Nakapupunta ka sa pinupuntahan ng mayaman. Hindi nga lang tayo kasing dami ng pera nila, pero ang nakakatawa, minamahal ko, pinaparanas sa atin ng Panginoon, nararanasan nila. Ang kaibahan lang natin, meron tayong kapayapaan, meron tayong kagalakan, meron tayong direksyon, meron tayong layunin. Itong huling panahon na ito, mga minamahal ko, isa po ito sa pinaka-challenging. Bakit po? Habang tumataas po ang mga bayarin, mga minamahal ko, pag hindi ho naging maingat, mga minamahal ko, iiwanan mo pananampalataya mo para hanapin mo po. Ikaw po ang didiskarte sa buhay mo. Anak ka ng Diyos. Sino may anak ang bata? Kasing edad ni Vision. Nakita ka ba ng batang gano'n na dumidiskarte para kumain? Nagtatrabaho para kumain? May tatay sila. May tatay sila. May tatay silang bumubuhay sa kanila. May tatay na nagpapaaral sa kanila. May tatay na nagbabayad ng mga bayarin nila. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Dapat masettle ito sa puso natin, mga minamahal ko. Anak ako ng Diyos. Amen. I am a citizen of the kingdom. I have a king. Hindi ko sinasabing hindi tayo mag-work. Ang inaabot lang ho natin rito, habulin ho natin mga bagay sa mundo, in-expense ng faith natin, iwanan ho natin yan, kapalit po ng ating pananampalataya. Pag may problema, teka muna, masasagasaan ang aking pananambahan sa Diyos, tigil yan. Hindi ka kalooban ng Diyos. Hindi ko pwedeng i-negotiate sa harapan ng Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ho ng Diyos. Alam problema natin mga tao? Masyado tayo sa negotiation. We always negotiate with God. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, you are a child. Ang bata po hindi nakipag-negotiate.
ang matatanda ang nagbibigay ng negotiation palagi. Lord, baka naman pwede mong ano to. Alam ko, maiintindihan mo naman ako. Maunawaan mo naman ako. Sabi ng Lord, anak, hindi kita pwedeng maintindihan. Bakit? My word is my law. Hindi ko pwedeng i-break. Naalala niyo po si Daniel? Kaibigan niya po si Cyrus. Nagsama-sama po yung mga galit kay Daniel. Pinus nila si Hari. Sabi, mahal na Hari, pwede bang gumawa ka ng batas? Kung sino mo mag-pray sa Diyos niya, dapat ipakain natin sa tinatawag ng mga leon. Maganda yan. Gumawa po ng batas si Haring Darius. Si Darius, hindi po si Cyrus. Si Darius, ang sabi niya ganoon, ang sino man mag-pray sa Diyos niya for 30 days, ipapakain sa leon. Batas po yun, law. Medis law, Medis Persian law. Ano nangyari? Nung marinig po yung batas, ang ginawa ni Daniel, nag-pray. Ang tigas ng ulo. Utos ng hari. Pero yung kanyang hari ng mga hari. That's the difference. Oo, hari ka, pero ikaw ay nasasakupan ng aking hari. Siya ay hari ng mga hari. Ano nangyari? He prayed. Nahuli po siya. Dinala siya, mahal na hari, di ba may batas? Ang mauhuling mananalangin sa kanyang Diyos dapat itapon sa mga leon. Si Daniel po, nahuli namin. Pag inaral mo po yan, kaibigan po ni Darius, si Daniel. Very close. Kaibigan. Gusto siyang iligtas ni Darius, pero ito po ay batas. Hindi po ito pwedeng baliin. Tumika sa akin. Ang salita ho ng Diyos ay batas at kailanman hindi po ito magko-compromise. May kausap ho ako. Church, kingdom people, hindi tayo pwedeng gumanon. Hindi natin pwedeng i-bend ang law because the law is righteous. Etong huling panahon na ito, paalalahan ako mga Kristiyano, kasi you always bend the law nang sinasabi natin, maiintindihan tayo ng Diyos. Gusto kong maintindihan mo, hindi ka maunawaan ng Diyos. Dahil pag sinabi niyang naunawaan ka, hindi na siyang pwedeng maging tapat. Siya mismo ang bumali ng kanyang salita. Never po yan pwedeng mangyari. Kaya po ang law ng Panginoon ay sinusunod, mga minamahal ko. Ang kautusan ng Panginoon, ito po ay sinusunod. Kaya tingin ka sa akin, maraming po mga Kristiyano ngayon, alam niyo, nakakalungkot. Sabi po ng aking kapatid na nasa Canada, even sila Kuya Jeff, pag nakakwentuhan ho namin, mayayaman ho lugar na yan, pero hungkag po spiritual yan. Hungkag na hungkag. Alam niyo, doon po mga minamahal ko, ang tao doon, dalawa trabaho, 3 trabaho mga minamahal ko. Mula Lunes hanggang Linggo, ang tao po dahil umiikot ang buhay sa trabaho. Trabaho. Sa dami ng bayarin, sa dami ng loan, umiikot po. Tanungin mo ho sila, yung po ang lifestyle doon. Kaya po mga Kristiyano, mga minamahal ko, minsan di mo makikita sa church, minsan makikita mo, minsan mahabang panahon, wala po sa simbahan. Bakit po? Pursue ng mga bagay po nasa mundo. Kaya pag inaral mo spiritual life nila, masyado humababaw. Bakit? Sa dami ng alalahanin, sa dami ng bayarin, sa dami ng pagnanais mo minamahal ko, na magkaroon ng maraming bagay-bagay sa mundo. Tingin sa akin, si Lord po hindi po anti-blessing. Ulitin ko po, gusto ko itong balansehan. Ang Diyos po natin, hindi po siya anti-blessing. He is a pro-blessing. Kaya lang may pamamaraan yung Diyos natin for the blessing. Sabi ng Panginoon, I have come that they may have life and have it to the full. Naparito ang anak ng tao upang ang tupay magkaroon buhay. Isang buhay na ganap at kasaya-saya. Si Kristo ay naging mahirap para tayo yumaman. Ibig sabihin, yung Diyos natin gusto tayong pasaganahin. Sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Ang gusto ng Lord, sumagana ka. Sumagana ko. Kaya lang dapat lang nating maintindihan, Lord, paano ba yung pamamaraan ng pagsagana sa pananaw mo? Kasi po ang mundo may pamamaraan kung paano sumagana. Ang Diyos po may pamamaraan paano sumagana. Sabi ng Panginoon sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth, the Bible. Meditate on it day or night so that you may be careful to do everything written in it. At sabi niya, then you'll become prosperous and successful. Hindi lang po prosperous ang gusto ng Lord, maging prosperous pag gusto ng Lord, mag-success ka. Kaya lang, in His own way.
Alam niyo mga minamahal ko, isang katuwaan po ng Diyos na sumagana tayo. Maniwala ho kayo sa akin. Ang unang natutuwa, pag tayo pong mga anak ng Diyos ay sumasagana, yung Ama nating nasa langit. Passion po yan ng Diyos natin. Kaya lang sabi ng Panginoon, anak, sa kaharian ko may pamamaraan. Sa mundo may pamamaraan. Kunin mo yung pamamaraan ko, maniwala ka. The blessing of the Lord brings wealth and He adds no sorrow in it. Ang kayamanan sa mundo, laging may dala-dalang alalahanin. Ang kayamanang dala-dala ko ay walang alalahanin. Gusto ng Panginoon na sumagana ka na hindi ka na-stress. Gusto ng Panginoon sumagana ho tayo mga minamahal ko na kasaan, na-enjoy natin yung buhay natin. Dito po mga minamahal ko, isang dahilan kung bakit hindi namunga yung salita ng Diyos sa puso nila sa tinatawag na care for this life. Sa paghahabol sa kayamanan. Kapatid, no, mahalaga po yan. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon may pamamaraan ng Diyos. Hanapin natin, papaano Lord sa kingdom mo ang pagsagana. Yung pong pinakamaganda natin matututunan mga minamahal ko. Pang-apat sa huli mga minamahal ko. Pang-apat sa huli, sabi rito mga minamahal ko, nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Itong mga tao na itong mga minamahal ko, they are interested, naintindihan po yung salita ng Diyos. Sila po intentional mga minamahal ko sa pakikinig mga minamahal ko. Gusto nilang ma-receive, gusto nilang tanggapin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya't ito ay namunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at tig-30. Ibig sabihin, ito pong mensahe na ating pong pinag-uusapan, yung salita ng Diyos, may kakayanan po ito na baguhin buhay natin. Emotional, spiritual, physical, lahat po ng area ng buhay natin, kaya po tayong baguhin ng tinatawag na salita ng Diyos. May kausap po ako. Kaya po ang halaga na itong teaching po na ito, napakahalaga ng ating pinag-uusapan about the kingdom of God. Itong salita ho na ito ng Diyos, gusto ho ng Panginoon sumagana ho tayo in His term. In His ways mo minamahal ko. For His glory. Alam mo sa totoo lang, masarap po umaasenso ka pero alam mo kung bakit ka umasenso. Tingin ka rito. Alam mo, sarap sa lahat, umaasenso ka, alam mo ang dahilan kung bakit ka umaasenso. Pag nagkwento ka, sasabihin mo, it's all about the grace of God. Yung Diyos na luluwalhati, mga minamahal ko, sa blessing na nare-receive natin, that's the way we do it bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Kapatid, dito po nakita ko po itong pang-apat na ito. Ito po yung pusong intentional. Ito po yung pusong mga minamahal ko na nagnanais na maintindihan, maunawaan kung ano yung sinasabi ng salita ho ng Diyos. Ito yung gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng pusong pare-parehas mga minamahal ko. To seek first the kingdom and His righteousness. Sabi ng Lord, and all these things shall be added unto. Tingin sa akin, pag inalo po ang Bible, ikaw ang gagawa ng kahirapan mo. Ikaw ang gagawa ng tinatawag po na kasaganaan mo. Bakit po? Kasi malino na po ito sa Bible. Kung paano lang ho natin ito ngayon apply, dasdam po ito nagkakatalo. Sabi ho ng Panginoon, seek ye first His kingdom and His righteousness. Ang sabi ng Panginoon, all these things shall be added to do. Andyan na ho ang blessing. Ano dapat natin gawin? Seek first the kingdom and His righteousness. Unahin natin ang kaharian ng Panginoon, sabi ho ng Bible. Andyan na ho ang blessing. Pag ginawa mo siya sabi ng Lord, ang pagpapala na doon. Ang dali-dali ho sa Panginoon. Ang kailangan lang natin maminamahal ko, pakisabi nga po, obedience. Pakisabi po, obedience. Kaya po ang obedience ay isang salita na napakahalaga sa loob ng kaharian ng Diyos. Yung tinatawag na obedience. So tingnan ho natin. Nagbigay po ang Panginoon ng tinatawag mga minamahal ko na parable. No? Una, yung 4, ulitin ko po ito. Yung puso na kung saan, hindi po sila intentional, andun sila, iba ho yung motivation. Nakikinig lang ho sila, pero ang layunin lang nila, kung ano yung blessing na pwedeng makuha, ano yung pwedeng chismis makuha ho nila, ganun lang ho sila. Yung pangalawa na naman, yung nahulog sa batuhan, mga minamahal ko, natanggap naman, ang problema may pressure. Ang problema ho may problema. So, anong nangyari? Iniwan ng faith. Yung isa naman po nahulog sa dawagan. No? Dahil po sa tinatawag, sa sobrang ano sa mundo, no? Sinasakal po yung halaman na ano, hindi ho namunga. Tumubo pero hindi namunga. Pero ang maganda ho rito, yung isa, intentional, matabang lupa. Dahil nga matabang lupa, pagbagsak na salita ng Diyos, ina-absorb. At nagkaroon po ito ang tinatawag na spiritual breakthrough. Kapatid, tingin sa akin, pag meron pong kauhawan, may breakthrough. Pag ang puso po naghahanap, may breakthrough. No? Alam niyo po ang problema natin sa atin ngayon, tuhuling panahon na ito, ang daming alok ng mundo. Napakaraming alok ho ng mundo. Kaya po ang tao ngayon, ang daming kinauuhawan. Ang daming gustong makuha, ang daming gustong marating. No? Kasi po yung mundo ay nag-aalok ng kung ano-anong mga bagay mga minamahal ko para lamang po kunin yung attention ho natin. Pero tingin ka sa akin mga minamahal ko, paalala ito ng Diyos sa atin.
Sabi sa atin ng Panginoon, anak, dapat magkaroon ng tinatawag na matabang puso. Dapat intentional. Pag pupunta ka ho ng cell group mo, dapat intentional. Pag pupunta ka rito, dapat intentional. Pagdating po sa Panginoon, dapat intentional. Para po hindi nasasayang yung pagpunta ho natin. Lalabas po tayo, may natutunan, may nakuha, may bagay po na atin pong tinatawag na ipapumuhay. And then, nakpakeno lang, saan ba itinulad, next slide, ng Panginoon, ang mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos ay napakahalaga, tulad po ng pinag-usapan natin. Nakano mo yung nagturo po si Kristo, sabi niya ganoon, saan pa maikukumpara ang paghahari ng Diyos? Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanan na nakabaon sa isang bukid. No? Isang kayamanan na nakabaon sa tubig, sa bukid, ganun po niya nilarawan. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan, tuwang-tuwang siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Kayamanan. May isang tao, paano po nilarawan? Isang kayamanan nakabaon sa bukid. May isang tao naghukay sa bukid, minamahal ko. Pag hukay niya, nakakuha po siya ng treasure. No? Isang kayamanan minamahal ko. And then alam niya yung kayamanan na yon, pwedeng magbago ng buhay niya. The moment makuha niya, everything change sa buhay niya. Kaya po ito ay kanya pong ibinaon, tinabunan, minamahal ko. Ang ginawa niya, ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Meron po siyang kayamanang sarili, pero nakita niya mas matindi po yung tinatawag na nakita niya. Kaya binenta niya ang lahat na ito, minamahal ko, para bilhin po yung tinatawag na treasure po na yon. Tingin sa akin. Nilalarawan po na ang kingdom ng Lord, sinasabi ng Lord sa atin, para po itong isang kayamanan. Higit pa sa kayamanan po ng mundo na pwedeng mabago ang buhay natin pare-parehas. It is like a treasure. Sabi po ni Kristo. No, sa sobrang tuwa ng tao, minamahal ko, binenta niya lahat ng kayamanan niya para makuha niya lamang po yung natuklasan niyang mas mahalaga kaysa dun sa kayamanan niya. Inilarawan po ito sa pangalawa, inilarawan po ito, minamahal ko uli, no? Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Dito po binibigyan ng diin yung kahalagahan ng kaharian po ng Diyos, yung kahalagahan ng mensahe na ating pinag-uusapan. Alam niyo, minamahal ko, sa totoo lamang po, pag inaaral mo, habang inaaral ko po ito, gusto talaga ng Diyos sumagana tao. Gusto ng Lord, minamahal ko, makalaya tayo sa mga utang natin, ma-enjoy natin yung tinatawag na blessing ho natin. May pamamaraan ng Panginoon. Dapat lang nating maintindihan at maunawaan ang solusyon po sa lahat ng pangailangan ng mga tao, ang kaharian ho ng Panginoon. Next slide. And I will end up with this. Next slide. Dito po ang solusyon ng Diyos sa lahat ng pangailangan ng mga tao, the kingdom of God. Alam na Lord, kailangan ng pagkain. Alam ni Lord, kailangan ng inumin. Alam ni Lord, kailangan ng damit. Alam ng Lord yung lahat. No? Kaya sabi ng Lord, tingin sa akin, ito yung solusyon ko sa lahat ng pangailangan nyo. Dapat na itong maintindihan. Ito ang solusyon sa lahat ng pangailangan. Mula noon hanggang ngayon, parehas lang ang problema ng tao. Hindi po yung nagbago. Dadamitin, kakainin, iinumin, yung mga basic needs. Mula noon, paulit-ulit ang generation, minamahal ko. The same ang needs. At isa po ang solusyon. Ang solusyon, minamahal ko, is the kingdom of God. Mula pa noon yan, hanggang ngayon po ang solusyon ng Panginoon. At hindi lahat nakakaintindi ng solusyon po na ito. Ang sinasabi ng Panginoon, ang solusyon ko sa pangangailangan mo is my kingdom. Next slide. Magtatapos na ako. Next slide. Sabi ganoon ni Jesus mismo ng hari natin, kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. The basic need ng mga tao. Nating lahat. From generation to generation, yan po ang kailangan ng tao. Hindi kasunod. Hindi ba't ang mahentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ang ganda ho nito, kapatid. Sabi ho ni Jesus, alam ng Ama nyo, kailangan nyo yan. Alam ho ng Diyos. Kapatid, tingin sa akin, alam ng Diyos, may babayaran po kayo.
Alam ng Lord na kailangan mong pambili ng ganito. Alam mo ng Panginoon, kailangan mong pambayad ng tubig. Basic need po yan. Alam mo ng Panginoon, may babayaran tayo ng ilaw. Alam mo ng Panginoon, may kailangan para pag-aaral ng anak mo. Alam mo ng Diyos yan from generation to generation. Basic need po yan. Pero ang sabi ng Panginoon, alam ng inyong amang nasa langit, alam mo ng Diyos yan. Alam niyo, natutuwa ko mga minamahal ko. Naalala ko yung ninong ko, si Ninong Melchor. Si Ninong po mga minamahal ko, nagpastor po ito. At pag nagpastor po mga minamahal ko, hindi ganun talaga kadali. No? Lalakad ka sa pananampalataya mo. Nakakatuwa. Yung mga anak niya, pinagtapos niya lahat yun. Kasi po isa sa peer ng papastor na magpastor, yung kanilang mga anak. Paano pakakainin, paano pag-aaralin. Yan po ang isang peer, mga minamahal ko. Nakatulong po sa akin itong mga pastor na nauna sa akin, Tatay Eli, Pastor Edwin, Pastor Pastor Melchor. Bakit? Lahat po ng mga anak nila, pinag-aral po ito ng Diyos. Lahat po professional. Naalala ko, sabi ko sa akin ni Ninong Melchor, sabi niya, Pastor, lagi mo ito tatandaan, ang anak mo may budget sa langit. Finish. Nung ma-receive ko ito, mga minamahal ko, hindi ko ito inisip. Ang ginawa ko lang, gawin ko kung ano kalooban ng Lord. Kaya naalala ko mga minamahal ko, gusto ko mag-aral si JD sa Ebenezer. Dahil Ebenezer, magandang school, Christian school. May leadership na kakayana, mag-build ng mga tao. Pero mataas po ang tinatawag na nila, tuition nila. Wala kaming pera ni Mami. Pero dahil na-receive ko, sinabi ng ninong ko, ang lagi yung panalangin, Lord, mag-aaral si JD sa Ebenezer. Nagdedeclare ako, Lord, yung anak ko pag-aaral sa Ebenezer. Isang araw na yung anak namin nasa Ebenezer. Tapos sabi ko sa Panginoon, kami ni Neri, Lord, si DJ mag-aaral sa Ebenezer. Wala ko kaming pera, kapatid. Pero one thing alam ko, may budget ang mga anak ko sa langit. Gusto ko maintindihan mo, may budget ang mga anak mo sa langit. Pakisabi nga sa katabi mo, may budget ang anak mo sa langit. Alam ng tatay mo yan. Alam nakakatuwa. Tingin sa akin, hindi pa tapos yung kwento ko. Kabutihan ng Lord. Sabi namin ni Neri, Lord, si DJ mag-aaral ng Ebenezer. Wala ko kaming pera. Pero dahil nga po ang Diyos ay may budget, magugulat ka, minamahal ko, yung anak ko, na-enroll ko sila doon. Dalawa ko sila sabay na nag-aaral. At during that time, ang pera po'y wala. Ito nakakatuwa sa Panginoon. Hindi kami nalilate ng bayad. Hindi kami nagpo-promise o renote. Promise. Alam bakit? May budget ang mga anak natin sa Diyos. Anong dapat lang natin gawin? Gawin mo lang kung ano pinapagawa ng Diyos sa'yo. Kung ano ilalagay ng Lord sa puso mo, gawin mo lang para sa Panginoon. May budget pong anak mo. Kapatid, natatakot tayo sa hinaharap, yung tomorrow. Kasi kaya po tayo, minamahal ko, tipid na tipid kasi baka bukas wala tayong isaing, baka bukas wala tayong pambayad. Kaya hindi natin ma-enjoy ang buhay natin, ang iniisip natin bukas. Kaya tayo nagkakanta kuri-kuripot, kinitipid natin, bakit iniisip natin bukas? Bukas, paano kung wala bukas? Paano wala ng trabaho bukas? Puro bukas. Sabi mo ng Panginoon dito, nakakatuwa. Sabi ng Panginoon, huwag niyong problemahin yung bukas. Hayaan yung bukas mo problema sa Kanya. Bakit? Yung Diyos ngayon, nasa bukas na siya. Yung tatay mo nasa bukas na, pero ngayon, nandito ka pa lang sa ngayon. Ibig sabihin, yung Diyos na naranasan mo ngayon, nasa bukas na po siya, at hinihintay ka para doon. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan mo problema ang bukas. E-enjoy mo yung buhay mo ngayon. Hindi tayo magkukulang, minamahal ko. May kausap ako. And then sabi ko ng Panginoon, ito lang recommendation ng Lord. This is the recommendation. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Hindi nga lang niya sinabi, at ibibigay niya ang lahat ng inyong luho. Sabi ng Lord, needs. And my God shall supply all my wants. Hindi ang gano'n na sabi. And my God shall supply all my needs. Ang concern ng Lord, yung needs mo. At pag natuto kang mag-handle ng kayamanan mo, lalo kang pagpapalain ng Diyos mo. Alam niyo po ba, lahat ng natin test, yung hawak-hawak mo is a test. Yung kayamanan mo is a test.
Pag ikaw po'y nakapasa, na paano mong i-handle ang tama po yan, kandidato ko po sa paglaki ng tinatawag na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaya ang goal natin, mga minamahal ko, maging faithful sa trabaho, maging faithful sa negosyo, maging faithful sa ministry, maging faithful sa pera natin, maging faithful sa time natin. Maniwala ho kayo, pag nakita ng Lord na faithful ka, kandidato tayo sa paglaki dahil pangako ho ng Lord sa atin yan. May kausap ako. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Church, ikaw at ako ng tagapinati si Kristo, nasa loob tayo ng kaharian ng Diyos. Anak ka ho ng Diyos. Hindi ka ho basta-basta. Anak ka ho ng Diyos. Yung Diyos mo, tatay mo. Siya po yung Diyos mo. Ikaw ay bayan ng Diyos. Sagot ka ng Diyos sa lahat ng pangailangan mo. Dapat itong maintindihan ng mga Kristiyano. Yung bayarin mo, bayarin ho ng Diyos yan. Ang mahalaga lang, maminamahal ko, unahin ho natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At lahat ng bagay ay pawang idadagdag lamang sa atin ng Diyos. Mga kapatid, kalooban ng Lord ang pag-asenso mo. Kalooban ng Lord ang pagsagana mo. Kalooban ho ng Diyos yan. Kaya lang dapat nating maintindihan, Lord, ano ba yung pamamaraan mo? Yun lamang po dito tayo nagtatalo. Sabi ng Lord, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Kapatid, excited ho ang Diyos sa pag-asenso natin. Glory niya po yan. Natutuwa ho siya pag nakikita ng mga taong umaasenso tayo. Dahil ang ating pag-asenso ay pagpapakita sa mga tao sa mundo na yung Diyos ho natin ay buhay na Diyos. Tayo po'y tatayo, mga minamahal ko. Tayo po'y sumamba sa Panginoon. Awitan ho natin ang Diyos natin. Bago tayo magiwahiwalay. No po? Unahin natin ang Diyos natin, pakinggan natin ang Diyos natin, unawain natin mensahe ng Panginoon. Paniwalaan ho natin sinasabi ho ng Lord. Pwede ba akong mag-request sa'yo, I want you to bow your head and close your eyes. Pwede bang pasalamatan mo ang Diyos? Kung nakikita mo yung puso mo, no? Kung ikaw po ba ay nasa dawagan, nasa batuhan, o nasa daanan, ingati sa Panginoon, Lord, yung puso ko ayusin mo. Maging matabang lupa po ito. Bago tayo mag-pray, worship attracts God. As we worship our God, bago tayo mag-iwalay, sambahin natin ang Diyos galing sa puso natin. No? Awitan natin siya from our heart. No? Tingnan sa akin. Pag nakakita ang Lord ng worship na galing sa puso, sabi po ng Biblia, bababa ang presence ng Lord. Pag bumaba ang presence ng Lord, pwede tayo humingi. Pwede bang sambahin natin ang Diyos natin sa umaga pong ito? Awitin natin ito sa Diyos. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nation rise to give in honor and praise to your name. And let your face shine on us, and the world will know you live. Sing, holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nation rise to give honor and praise to your name.
holy, O God. You're holy, O God. Kayo ay banal, aming Ama. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nation rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. On the heavens and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens Hallelujah. shout O Rabase Kandaya Rabu Kanda Rabase. beautiful O Rabakanda Rabase Kandaya Rabu Kanda Rabase. universe Oh, will hallelujah, Rabase Kandaya Rabakanda. hallelujah to you. Hallelujah. Hallelujah to the King. Hallelujah to the And King. all the heavens Hallelujah, Jesus. praise. Hallelujah, Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. On the heavens and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Woo! Hallelujah. Hallelujah, church. Come on, worship the Lord. Come on. Open your mouth. Worship the Lord. Worship the King. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sabi ho ng Panginoon sa isang portion ng word, do not fear my little flocks. Desire na niyong Ama na ibigay even His kingdom sa inyo. Sige lang po. Binibigyan kita ng ilang minuto para may pag-usap sa hari mo na parangalan po siya, pwede ka nang humingi. Ano man yan, hingin mo sa hari mo. Sige lang po, pray. 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 Yung concern mo, yung alalahanin mo, yung takot mo, yung iniisip mo, pray. Pray. Nakikinig po siya, pray. Natuwa siya as we worship Him, pray, pray, pray. Andito presence ng ating tatay, nakikinig po siya. O Rabasekanda Yarabukande. O Rabababakanda Rabusekanda Yarabakande. Alam niya pa ang kailangan mo. Alam niya bayarin mo. Alam niya yung kinatatakutan mo. Alam niya lahat ng bagay. Tatay mo siya. Anak ka niya, tatay mo siya. Diyos mo siya, tao ka niya. Just believe.
Manampalataya ka lang. Manampalataya ka lang. Makikita mo kung paano gumalaw yung Diyos na nagmamahal sa'yo. Yung hari mo na nagbuwis ng buhay para sa'yo. Excited siyang pagpalain ka. Hindi po siya anti-blessing, hindi siya anti-blessing. Kaya lang may pamamaraan ng Diyos kung paano makukuha yung blessing. Sabi sa iyo ng Panginoon, seek ye first His kingdom and His righteousness. And all these things shall be added unto thee. I want you to raise up your hand. Sige lang po. Taas natin mga concern natin sa Panginoon. Sige lang. Taas natin mga concern natin sa Panginoon. Lord, salamat kasi bilang mo kami rito. Even po bilang ng buhok namin, alam mo. Kilala mo lahat ng tao mo. Kilala mo lahat ng mga anak mo. At Lord, salamat kasi you are more than willing to bless them. Concern ka sa babayaran. Concern ka sa dinadaanan. Lord, concern po kayo sa amin. Sa oras na ito, katagpuin mo yung prayers ng mga anak mo. Ama, sa pangalan ni Jesus, katagpuin mo lahat ng panalangin ng mga anak mo sa pangalan ni Jesus. Nagdedeklara man ng trabaho sa mawalang trabaho, trabaho na may magandang sweldo, trabaho na may magandang schedule para makapaglingkod sila sa pangalan ni Jesus. Lord, kaya hindi po tinatas namin lahat ng may sakit at karamdaman, lahat ng may nararamdaman sa amin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang sabi mo sa amin, by your wounds and by your stripes we have been healed. Lord, bayad na po ito sa krus ng Kalbaryo. Inheritance namin, Lord God, ang wellness. Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, Panginoon, kinakancel namin lahat ng sakit at karamdaman sa pisikal na makatawan namin. In the name of Jesus, this body belongs to the Holy Spirit. Lord, right now, we pray for miracle ng healing. Opo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, sa pangalan po ni Jesus, Ikaw yung Diyos na nagpapagaling. Lord, sino man rito may mga babayaran, I pray, Panginoon, gumawa ka ng himala para mabayaran po ito. Lord, kaya hindi po kinakancel ko utang ng mga anak mo. Lord, kinakancel ko utang ng mga anak mo. Magkaroon po ng deliverance sa utang. Makalaya sa utang ng mga anak mo, aming Ama. At ma-enjoy po nila yung perang nararanasan po nila sa pangalan po ni Jesus. Pagpalain mga pamilya namin, pagpalain mga anak namin, pagpalain mga magulang namin. Lord, maikling buhay. Ma-enjoy namin, Panginoon, buhay na ito. Unang-una sa piling mo. At sa piling ng mga mahal namin sa buhay. Iingatan mo mga anak namin. Lord, salamat, Panginoon, sa sinasabi mo. Meron pong budget ang mga anak namin sa iyo. Salamat po. Lord, pagtatapusin mo mga anak namin. Ang prayer namin, Panginoon, bigyan mo sila ng pasyong mag-aral, desire, passion na mag-excel ang mga anak namin sa pag-aaral. Panginoon, maraming salamat. Inaangkin po namin ang mga panalangin po nito. Lord, maraming salamat, Lord. Biyayaan mo kami ng puso naghahanap. Pusong nauuhaw po sa iyo. Katulad po ng puso na pataba na handang tumanggap ng iyong mga salita. Panginoon, this is your recommendation. Hindi po ito recommendation ni naman. Gusto mong maintindihan namin na iyong kaharian at iyong katuwiran upang mabuhay kami, Panginoon, na stress-free life. Na na-enjoy namin buhay namin sa piling mo. Panginoon, maraming salamat. Pwede po ba? Bigyan mo, likaan mo kami ng pusong nauuhaw. Panginoon, sa mensahe pong ito. Salamat sa umagang ito. Inaangkin namin, Lord, I declare din ng kalakasan sa lahat ng nanghihina. I pray din po ng kalakasan sa lahat ng nanghihina. Spiritual, Lord God, in Jesus' name. Lord, let the Holy Spirit strengthen their inner man right now, in Jesus' name. Opo, Lord, I pray po ng revival ng mga puso ng mga anak mo. Ama, sa pangalan po ni Jesus, tanggalin lahat ng alalahanin. Lahat ng takot, lahat ng kabigatan, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pandaraya, maglaho sa mga anak mo. And I pray for sound mind in the mighty name of Jesus. Sa iyo lahat ng kapurihan naman, itong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat po ay sumigaw na malakas na Amen. God bless po, pagpalain tayo ng Panginoon.